Isinumite na ng DBM ang panukalang budget sa Kongreso at Senado ngayong araw para masimulan na ang pagbusisi dito. Kasama sa panukala ang mahigit 253 billion pesos na ayuda para sa vulnerable sector, habang bumaba naman ang kabuuang panukala para sa confidential at intelligence funds. Formal nang isinumite ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program para sa taong 2025. Laman nito ang 6.352 trillion pesos na pambansang budget na ipinapanukala ng pamahalaang Marcos Jr. 10% itong mas mataas kaysa sa budget noong 2024 at katumbas ng 22% ng gross domestic product ng bansa. Ayon sa DBM, pinakamalaki ang iniraan sa sektor ng edukasyon at sa public works na may mahigit 900 billion pesos. Kabalikat sa Pagtuturo Act, 5,000 po yan dati. Ginawa po nating 10,000 pesos. So nakapaloob na po yan sa National Expenditure Program natin for next year. Yung compensation din po para sa teaching overload. Sinundan nito ng health sector, DILG, national defense at social welfare. Ang kabuoang amount po ng ayuda sa national budget ay 253.4 billion pesos. Ang about po nito ay mapupunta sa DSWD para po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Habang pinakamalaki naman ang itinaas na alokasyon para sa Departamento ng Transportasyon. Department of Transportation, may increase po siya na 107 billion pesos or 145% increase. Next po is Education with 31 billion. Next is Interior and Local Government with 15 billion. Samantala, kapansin-pansin namang bumaba ang kabuoang alokasyon para sa Confidential at Intelligence Funds o CIF sa 2025. 10.2 billion pesos. Ito po ay bumaba ng 16%. Ang breakdown po is sa confidential expenses, 4.37 billion and intelligence expenses po is 5.92 billion. Malaki ang ibinaba ng Intel funds para sa military at uniformed personnel mula sa mahigit 8 billion pesos nung isang taon, habang bahagyang umakyat naman ang confidential funds mula 4.1 billion pesos papuntang 4.33. Mababatid na matapos hindi lumusot ang 2024 budget proposal para sa CIF ng Office of the Vice President at ng Education Department na noon ay nasa ilalim ni VP Sara Duterte, ay hindi na nagpanukala ang OVP at DepEd ng CIF para sa 2025. Sa hiwalay na turnover ceremonies, kapwa naman nangako ang liderato ng Kamara at ng Senado sa malalimang pagbusisi at mabilis na pagsasabatas ng pambansang pondo.